Biyayang kay ganda, another day, another blessing. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking candle bouquet. Ayan, nag-mold ako ng mga candle. So, ayan, panay red lang kasi yung gusto ng customer. So, ayan, nag-mold ako ng mga different kind of roses. Yung mga mold naman, mabibili nyo sa online yan. So, kung yung may gustong maggawa ng ganito, no? So, isi-share ko. Ako yung mga knowledge ko, sinishare ko sa ibang tao. Hindi ako madamot na tao. No? So, pag may alam ako, I share my knowledge para ma-inspire yung mga tao. So, ayan yung, yung mga mold na yan, no, kung nagtataka kayo, no. Bumili lang kayo sa online ng silicone na candle mold. So, yun kung gustong may gumawa ng ganito. So, napakadali lang siya, napaka-easy at saka nakakaaliw siyang gawin. So, bibili lang kayo ng candle mold, tapos ano nyo yung, may mga molds na magaganda kasi talaga yung silicone kaysa sa hindi silicone. Kasi yung silicone, malambot siya, no? Napakadali mo siyang tanggalin sa mold. So, bibili kayo sa online yan kung may makikita kayo sa inyo dyan. Sa Pinas, meron yan mga online dyan. Gumawa kayo ng mga ganito, no? Magandang DIY. Magandang dekorasyon sa mga, sa mga party or mga gifts, no? Pag may mga events or mga birthday, wedding, yan, pwede yan. So, pwede kayo mag-create ng candle lang kung yung gusto nila, pwedeng souvenir yan sa mga birthday party. So, ako nag-i-start pa lang ako, kaya ayan, sinishare ko kung ano man yung natututunan ko, no. So, pare-pareha tayong matuto kasi ako ay nagtututo pa lang din naman ako. Hindi ko sinasabing perfect, so kailangan talaga pa ng improvement. Pero kasi ako mahilig talaga ako sa mga crafts or sa mga art kaya ayan. So depende kasi kung anong hilig nyo, so yung passion nyo, yun yung sundin nyo, yun yung sinasabi ko sa mga tao na kung ano yung hilig nyo, yun yung gawin nyo. Huwag yung hindi nyo kagustuhan, yung hindi naaayon sa gusto nyo, yung hindi yung gusto mo lang yan kasi gusto mo yan. Hindi, dapat gusto mo rin yung ginagawa mo. Dapat yung creativity mo kasi lalabas diyan, no. Kasi kapag hindi ka very creative o maaano ka lang, mapoprostrate ka lang. So, dapat gusto mo yung ginagawa mo, naaaliw ka sa ginagawa mo, yun, na-enjoy mo, hindi yung nai-stress ka. Kasi yan, gusto ko yan kasi magaling si ganitong ganon. Hindi. Dapat yung gusto mo talaga. Tsaka yun nga sinasabi ko, no, dito sa mga Amerika, pag nakapunta ka dito, dapat yung gusto mong gawin is sinusuportahan din ng asawa mo. Kasi mahirap ang hindi suportado ang apam sa inyo. Kasi magkakaroon kayo ng conflict, hindi kayo magkakasundo. Pag lagi may kumokontra, may negative, hindi kayo mag-grow. Kahit sino, kahit Pilipino, no, ang asawa kasi, yan dapat kasama nyo sa pangarap nyo yan. So, dapat, kung ano yung gusto nyo, inaayunan niya. Kasi kapag may kumokontra, ay, hindi kayo mag-grow talaga. So, dapat masuportado yung asawa. Lalo na dito sa Amerika, ang apam, dapat suportado kasi kapag ang apam mo, nako, laging kontra ng kontra, mag-aaway kayo hanggang sa hindi na kayo magkasundo, no? Mabubwisit ka, hindi na kayo mag-uusap hanggang sa magkaroon na kayo ng ng problema sa pagsasama. So, ayan. So, yung mga gustong mag-business ng ganito, ini-encourage ko kayo na maggawa kayo ng ganito maganda. So, anuhan nyo. So, marami naman tutorial dyan, no? Manood kayo ng YouTube, manood kayo ng TikTok, manood kayo ng Instagram. Marami ng social media na pwedeng gawin, na pwedeng pagkakitaan. So, itong ginagawa ko is, ko lang to, pa extra lang to. Hindi to ang full-time job ko. So, gusto ko lang ito kasi na-enjoy ako. So, isa lang dun sa sinama ko sa isa kong art na edible. So, ito naman is candle, no? Candle bouquet. Siya, scented candle siya. So, ayan. So, kung sino man yung gustong matuto, yan. Message nyo lang ako kung gusto nyo matuto, turuan ko kayo. I share my knowledge.